Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso at susubok sa inyong mga damdamin. Sinasabi nilang, ang pamilya ay nagsisimula sa dugo. Pero paano kung ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan sa mga ugat, kundi sa mga pusong handang kumalinga at magmahal nang walang hinihintay na kapalit? Halina't pakinggan natin ang kwento ng ang tatlong biyaya ng mag-asa. Habang dahan-dahang nilalamon ng takip silim ang abot-tanaw sa baryo Mag-asa, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Aling Diwa. Nakaupo siya sa isang lumang silyang yantok sa kanilang maliit na balkonahe, habang ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malawak ngunit tahimik na bukirin. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng basang lupa at ng mga halaman sa paligid. Ngunit para kay Diwa, ang lamig na yon ay tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang katahimikan, iyon ang kalaban niya sa araw-araw. Dati, ang munti nilang tahanan ay puno ng buhay, ng tawanan, ng sigawan, at maging ng tampuhan ng kanyang tatlong anak. Ngayon, tanging ang tunog na lamang ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pagaspas ng hangin ng kanyang karamay. Napatingin siya sa loob ng bahay, sa hapagkainan, kung saan naroon pa rin ang tatlong silyang bakante. Mga silyang naghihintay sa pagbabalik ni na Elias, Sinag at Dalisay. Ngunit lumipas ang mga taon, ang mga silya ay nanatiling walang laman. Ang pangungulila ay parang isang matalim na punyal na patuloy na tumutusok sa kanyang dibdib. Diwa, pumasok ka na riyan. Mahamog na. Tawag ng kanyang asawang si Lino mula sa kusina. Ngumiti ng bahagya si Diwa. Si Lino, ang kanyang matatag na sandigan. Kahit kailan ay hindi ito nagsalita tungkol sa sarili nitong kalungkutan. Ngunit nakikita ni Diwa sa mga mata nito ang parehong pangungulila na kanyang nararamdaman. Tumayo siya at pumasok sa loob. Pagkatapos ng kanilang simpleng hapunan, nagsimula na siyang magligpit. Kinuha niya ang mga gamit sa pagsasaka na naiwan ni Lino sa labas ng pinto para itago sa kanilang maliit na bodega. Dala ang isang lumang lamparang degaas. Maingat siyang naglakad sa damuhan. Nang malapit na siya sa bodega, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito tunog ng hayop, hindi rin ito tunog ng hangin. Ito ay isang mahina, halos pabulong na pag-iyak. Huminto si Diwa. Pinakiramdaman niya ang paligid. Muli, narinig niya ito. Mas malinaw ngayon. Galing ito sa direksyon ng bodega. Dahan-dahan, itinaas niya ang lampara. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa dilim. Naglakad siya ng marahan. Bawat hakbang ay puno ng kaba at pagtataka. At doon, sa tabi ng pader ng kanilang bodega, halos natatabunan ng mga tuyong dahon, ay may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malaki at magarang buslo na yari sa yantok, nababalutan ng mamahaling tela. Isang bagay na hindi nababagay sa kanilang simpleng pamumuhay. Nanginginig ang mga kamay na ibinaba ni Diwa ang lampara. Habang lumalapit ang liwanag sa buslo, mas luminaw ang kanyang nakikita. Sa loob nito, mahimbing na natutulog hindi lang isa, kundi tatlong malulusog na sanggol, magkakatabi sa ilalim ng isang kumot na yari sa seda. Ang kanilang mga mukha ay payapa, parang mga anghel na nahulog mula sa langit. Natutop ni Diwa ang kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sino? Sinong walang puso ang gagawa nito? Ang mag-iiwan sa tatlong walang muwang na nilalang sa gitna ng kadiliman at lamig ng gabi? Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Nanginginig itong dumampi sa malambot na pisngi ng isa sa mga sanggol. Sa pagdampi ng kanyang balat sa balat ng sanggol, isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na pakiramdam. Ang init ng pagiging isang ina.
Ang damdaming matagal na niyang kinalimutan, ang pagmamahal na matagal nang naghahanap ng mapag-aalayan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Hindi ito luha ng awa, kundi luha ng isang bagay na mas malalim, isang pagkilala, isang koneksyon. Diwa, nasaan ka na? Ang boses ni Lino ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Lino, halika rito, bilis. Agad na lumapit si Lino, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ngunit nang makita nito ang nakikita ni Diwa, natigilan din ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at hindi makapaniwalang tanong. Ano? Ano ito? Bulong nito. Isang himala, Lino, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isang himala. Lumuhod si Lino sa tabi ng buslo. Maingat niyang sinuri ang mga sanggol. Tinitiyak na maayos ang kanilang kalagayan. Habang inaayos niya ang kumot na nakabalot sa mga ito, may isang maliit na bagay na kumislap at nahulog mula sa tupi ng tela. Pinulot ito ni Lino. Sa kanyang magaspang na palad, hawak niya ngayon ang isang maliit na medalyong ginto. Itinaas niya ito sa liwanag ng lampara. Nakaukit dito ang isang simbolo na hindi pamilyar sa kanya. Isang masalimuot na disenyo ng isang sumisikat na araw. Walang tulog ang mag-asawang Lino at Diwa ng gabing iyon. Ang dating tahimik na gabi sa kanilang kubo ay napalitan ng mga bagong tunog. Ang mahinang pag-ungol ng isang sanggol, ang pag-iyak ng isa pa, at ang payapang paghinga ng pangatlo. Ang kanilang mga kamay na sanay sa bigat ng mga gamit sa bukid ay naging abala sa magagang na gawain. Ang maingat na pagtimpla ng gatas, ang marahang paghehele sa mga munting katawan, at ang nakakapanibagong pagpapalit ng lampin. Pinagmasdan ni Lino ang kanyang asawa. Sa liwanag ng lampara, nakita niya ang isang sigla sa mga mata ni Diwa na matagal na niyang hindi nasisilayan. Ang mga guhit ng kalungkutan sa mukha nito ay tila nabura, napalitan ng pag-aalaga at ng isang nangiting hindi maipaliwanag. Para bang ang tatlong sanggol na ito ang naging tubig na muling nagbigay buhay sa isang halamang matagal nang natuyo. Ngunit sa likod ng kagalakang yon, may bumabagabag sa isipan ni Lino. Ang medalyong ginto. Nakatago ito ngayon sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay paalala ng isang misteryong hindi niya maintindihan. Sino ang mag-iiwan ng mga sanggol na may kasamang ganito kamahal na bagay? Malinaw na hindi ito basta-basta. May panganib na nakakabit dito. Pagsikat ng araw kasabay ng tilaok ng mga manok ay ang pagkalat ng balita. Sa isang maliit na baryo tulad ng Mag-asa, ang mga lihim ay walang puwang. Mabilis na kumalat ang usap-usapan tungkol sa milagro sa bukid ni Lino at Diwa. Hindi pa man sila natatapos sa kanilang almusal, nagsimula ng magdatingan ang mga kapitbahay. Una ay si Aling Sela, na may dalang isang mangkok ng lugaw. Sunod ay si Mang Carding, na nag-uusisa lamang. At di nagtagal, ang kanilang bakuran ay puno na ng mga taong gustong masilayan ang tatlong sanggol. Napakagagandang mga bata, para silang mga anghel, sabi ng isa. Isang biyaya mula sa langit. Dagdag naman ng isa pa, ngunit hindi lahat ay may dalang mabuting hangarin. Huling dumating si Aling Pasing, ang pinakamayaman sa kanilang lugar, na kilala sa kanyang matalas na dila. Tiningnan niya ang mga sanggol mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Saan naman ninyo nakuha ang mga yan? Tanong niya. Ang tono ay may bahid ng pangiinsulto. Baka naman galing sa masama ang mga batang yan. Isa pa. Lino, Diwa. Sa hirap ng buhay ngayon, paano ninyo bubuhayin ang tatlong bibig na yan? Baka problema lang ang dala niyan sa inyo. Natahimik ang lahat. Ang mga salita ni Aling Pasing ay parang isang batong ibinato sa isang payapang lawa. Lumikha ng alon ng pag-alala.
at takot. Ramdam ni Lino ang paghigpit ng hawak ni Diwa sa kanyang braso. Ngumiti lang si Lino, isang pilit na ngiti. Ang biyaya pacing ay hindi tinatanggihan. Kung ipinagkaloob sila ng Diyos, magkakaloob din siya ng paraan. Nang makaalis na ang mga bisita at muling bumalik ang katahimikan, naupo ang mag-asawa sa sahig, pinapalibutan ng 3 sanggol na mahimbing nang natutulog. Ang mga sinabi ni Aling Pasing ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanilang isipan. Lino, paano kung tama siya? Basag ni Diwa sa katahimikan. Hinawakan ni Lino ang kamay ng asawa. Hindi natin sila pwedeng talikuran, Diwa. Hindi na ngayon. Tumingin siya sa mga sanggol. Kailangan nila ng pangalan. Kailangan nila ng pagkakakilanlan. Sa atin. Tumango si Diwa. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa banayad na hanging nagpapagalaw sa mga dahon. Ang simoy ng hangin sa umaga, napakagaan sa pakiramdam. Bulong niya. Tumingin siya sa pinakamatandang sanggol na babae. Ikaw si Amihan. Napangiti si Lino. Tumingin naman siya sa pangalawang sanggol na babae na tila may ngiti sa mga labi kahit tulog. Naalala niya ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak. Mga pangarap na tila naglaho. Hiraya. Ang bunga ng mga pangarap. Ang pangalan mo ay Hiraya, sabi niya ng mahina. Sabay silang napatingin sa nag-iisang sanggol na lalaki. Payapa itong natutulog. Ang kanyang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Sila ay muling nilikha. Ang kanilang tahanan ay muling binigyan ng buhay. Isang bagong simula. Likha, sabay nilang sabi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay nawala. Pinalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Sila na ngayon ang pamilya ng mga batang ito. Sila na ang kanilang magiging kanlungan. Kinagabihan, habang mahimbing na ang lahat, kinapa ni Lino ang medalyon sa kanyang bulsa. Tinitigan niya itong muli sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang araw na nakaukit dito ay tila isang babala, isang simbolo ng kapangyarihang hindi niya kayang tumbasan. Ngunit habang tinititigan niya ang mga natutulog na anghel sa kanyang harapan, isang panata ang namuo sa kanyang puso. Ano man ang pinagmulan nila, sino man ang naghahanap sa kanila, hindi niya hahayaang may masamang mangyari sa kanila. Ipaglalaban niya sila hanggang sa kanyang huling hininga. Itinago niyang mabuti ang medalyon sa isang baul na luma. Kinabukasan, habang nag-iigib siya ng tubig, isang tunog ang pumukaw sa katahimikan ng bukid. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Ang ugong ng isang makina ng sasakyan. Mula sa malayo, natanaw niya ang alikabok na nililikha ng isang sasakyang papalapit sa kanilang dulo ng baryo. At hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Isang makintab at kulay itim na kotse ang huminto mismo sa tapat ng kanilang bakurang kawayan. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, nakasalaming madilim at may tindig na tila hindi nasisikatan ng araw. Napatigil sa pag-igib si Lino. Si Diwa naman, nakasalukuyang nagpapatulog kay likha sa duyan, ay napahinto sa pag-ugoy. Pareho nilang pinanood ang pagbaba ng lalaki mula sa itim na kotse. Ang kanyang sapatos na balat ay napakakintab, tila isang kasalanan ang pagtapak nito sa kanilang lupang bukirin. Maayos ang pagkakasabit ng kanyang mamahaling Amerikana at kahit na may suot itong salamin, ramdam ni Diwa ang lamig at panunuri sa mga mata nito. Naglakad ito papalapit sa kanila, bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Huminto ito sa tapat ng kanilang bakod na kawayan na ngayon ay tila lalong nagmukhang marupok. Magandang umaga, bati nito, ngunit ang boses ay walang anumang kabutihan. Hinahanap ko si J. Lino at Gangamasyo Diwa. Si Lino ang unang nakabawi ng pagsasalita.
Kami nga ho iyon. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Hindi sumagot agad ang lalaki. Sa halip, inilibot nito ang tingin sa kanilang munting dampa, sa mga lumang yero, sa mga halamang tanim ni Diwa, sa mga lata. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi nito. Isang ngising puno ng pangmamaliit. Ang pakiramdam ni Diwa ay tila sila isang uri ng insekto na sinusuri nito sa ilalim ng mikroskopyo. Ako si Attorney Silvano, pagpapakilala nito. Ako ang abogado ng pamilyang nagmamay-ari sa 3 sanggol na kasama ninyo ngayon. Ang salitang abogado at nagmamay-ari ay tumama kay Diwa na parang isang malakas na sampal. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ito na. Ito na ang kinatatakutan nila ni Lino. Pinatuloy nila ito sa loob, sa kanilang maliit na sala. Naupo si Attorney Silvano sa silyang kahoy na inalok ni Lino, ngunit halata ang pag-iingat nito na tila badiring-diri ito sa kanyang inuupuan. Inilabas nito ang isang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase. Alam kong malaki ang utang na loob ng aking mga kliyente sa inyo. Panimula ni Silvano. Ang boses ay biglang naging malumanay, ngunit peke. Ang pag-aalaga sa 3 bata ay hindi biro. Kaya naman, bilang pasasalamat, narito ang isang munting tulong para sa inyo. Inilapag niya ang sobre sa mesa. Nakabukas ito ng bahagya at nasilayan ni Diwa ang kulay ng mga perang papel sa loob. Isang halagang marahil ay hindi nila kikitain sa loob ng maraming taon ng pagbubungkal sa lupa. Pero hindi pera ang nakita ni Diwa. Ang nakita niya ay isang bayad, isang presyo para sa 3 buhay na nagsimula nang maging bahagi ng kanilang buhay. Umiling si Lino. Hindi po kami tumatanggap ng bayad para sa pagtulong sa kapwa, attorney. Ang nitahom, ang ngiti ni Silvano ay unti-unting nawala. Hindi ninyo naiintindihan. Hindi ito bayad. Ito ay tulong. At pagkatapos ninyong tanggapin niyan, ibibigay na ninyo sa akin ang mga bata. Napatayo si Diwa. Ang takot na kaninay, bumabalot sa kanya, ay napalitan ng isang nag-aalab na damdamin. Galit. Hindi sila mga bagay na pwedeng ipamigay o bilhin. Nanginginig ang boses na sabi ni Diwa. Ginang, sabi ni Silvano. Ang kanyang boses ay muling nanlamig at naging matalas. Ang mga batang iyan ay pag-aari ng isang makapangyarihang pamilya. Ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Maaari ko kayong kasuhan ng kidnapping. Gusto ba ninyong mabulok sa kulungan sa katandaan ninyo? Sa isang sulok, nagsimulang umiyak si Amihan na tila nararamdaman ang tensyon sa silid. Agad itong nilapitan ni Diwa at marahang kinarga. Habang yakap-yakap niya ang mainit at munting katawan ng sanggol, isang hindi maipaliwanag na katatagan ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Attorney Silvano. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo at hindi natitinag. Kunin ninyo ang inyong pera at umalis na kayo. Ang mga batang ito ay hindi aalis sa pamamahay na ito. Isang malaking pagkakamali iyan, banta ni Silvano. Hinaplos ni Diwa ang likod ni Amihan. Makinig kayo. Sa araw na iniwan sila dito, sila ay itinakwil. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o sa pera. Nasa pag-aaruga iyan, nasa pagkalinga. Kung gusto ninyong kunin ang mga batang ito sa akin, huminga siya ng malalim. Kailangan ninyo munang kunin ang buhay ko. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Maging si Attorney Silvano ay tila natigilan sa sinabi ni Diwa. Ngunit ilang sandali lang, muling bumalik ang nangisi sa kanyang mga labi. Isang ngising mas masama kaysa kanina. Tumayo ito at inayos ang kanyang Amerikana. Matapang ka, Ginang. Titingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo. Dumukot ito ng isang business card mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa mesa.
Binibigyan ko kayo ng 2 araw para mag-isip, 2 araw para piliin ang madaling paraan. Pagkatapos niyan, ipinapangako ko, hindi na ako magiging kasing bait ngayon. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis itong tumalikod at naglakad palabas. Narinig nila ang pagsara ng pinto ng kotse at ang mabilis na pagharurot nito palayo. Nag-iwan ng alikabok at ng isang mabigat na banta sa hangin. Nang mawala na ang sasakyan sa kanilang paningin, napaupo si Diwa sa sahig, nanginginig, habang mahigpit pa ring yakap si Amihan. Si Lino naman ay nakatingin sa labas, sa direksyong dinaanan ng kotse. Lino, tawag ni Diwa. Hindi lumingon si Lino. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga bakas na iniwan ng gulong ng sasakyan sa basang lupa. Diwa, sabi niya sa isang seryosong tono. Ang putik sa gulong ng kotse niya. Pulang-pula. Kagaya ng putik na sa Hacienda del Sol lang matatagpuan. Malayo sa payak na kabukiran ng Baryo Mag-asa, sa loob ng naglalakihang pader ng Hacienda del Sol, ang umaga ay nagsisimula, hindi sa tilaok ng manok, kundi sa nakabibinging katahimikan. Ang almusal ay inihahain sa isang mahabang lamesa na gawa sa nara, sapat para sa 30 tao, ngunit 2 lamang ang nakaupo. Ang tunog lamang na maririnig ay ang marahang kalansing ng mga kubyertos na pilak laban sa mga platong porselana. Biglang ibinagsak ni Don Hilario del Sol ang kanyang kutsilyo sa plato. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ginulat ang mga kasambahay na nakatayo sa gilid. Ilang araw na ang lumipas, pero wala pa ring balita. Ang kanyang boses ay parang kulog, puno ng galit at pagkabigo. Nasaan ang mga investigador na binabayaran ko ng malaki? Ano ang ginagawa nila? Natutulog? Ang kanyang asawang si Senyora Esmeralda, na nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa, ay marahang ibinaba ang kanyang tasang kristal. Siya ay larawan ng kahinahunan, nakasuot ng eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga daliri ay napapalamutian ng mga mamahaling alahas. Huminahon ka, Hilario. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit walang init. Ang pagpapanik ay hindi makakatulong. Kailangan nating panatilihin ang ating dignidad. Dignidad? Halos pasigaw na sagot ni Don Hilario. Anong dignidad ang pinagsasabi mo, Esmeralda? Ang mga apo ko, ang mga tagapagmana ng apelyidong Del Sol ay nawawala. Baka nasa kamay na sila ng kung sinong marurungis na tao. Marahang kinuha ni Esmeralda ang isang panyong seda at itinampi ito sa gilid ng kanyang mga mata na para bang may pinipigil na luha. Nasasaktan din ako, Hilario. Ako ang kanilang lola. Iniisip ko gabi-gabi kung nilalamig ba sila, kung nagugutom ba sila. Ngunit kailangan nating maging matatag para sa kapakanan ng ating pamilya. Tinitigan ni Don Hilario ang kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang isang nag-aalalang lola, isang larawan ng kalungkutan at pagtitimpi. Ngunit kung mas malapitan lang sana niyang tiningnan, kung hindi lang sana siya nilalamon ng sarili niyang galit, marahil ay napansin niya ang malamig na kislap sa mga mata nito, isang kislap na hindi nababagay sa isang taong nagdadalamhati. Paumanhin, sabi ni Esmeralda, tumatayo. Kailangan ko lang sandaling mapag-isa. Pupunta muna ako sa aklatan. Pinanood lamang siya ni Don Hilario habang papalayo. Nang mawala na si Esmeralda sa kanyang paningin, napasuntok siya sa lamesa sa kanyang pagkainis. Samantala, pagpasok sa malawak na aklatan, agad na nag-iba ang anyo ni Senyora Esmeralda. Ang balikat na kanina'y nakayuko sa pagdadalamhati ay tumuwid. Ang mukha na kanina'y malungkot ay naging matigas na parang bato. Kinuha niya ang isang telepono mula sa isang nakatagong cabinet at mabilis na nag-dial ng isang numero. Nagsalita na ba sila? Tanong niya kaagad.
nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Sa kabilang linya ay ang boses ni Attorney Silvano. Hindi, senyora. Matitigas ang mga ulo. Isang matandang magsasaka at ang kanyang asawa. Ayaw nilang ibigay ang mga bata. Narinig ang isang mahinang tawa mula kay Esmeralda, isang tawang nakakapangilabot. Tapang, isang katangiang hangal para sa mga mahihirap. Akala ba nila ay kaya nilang labanan ang mga Del Sol? Ano po ang susunod na hakbang, senyora? Bigyan mo sila ng lasa ng ating kapangyarihan. Gamitin mo ang media. Ikabit mo sa mga pangalan nila ang pinakamasamang krimen. Ipakita mo sa buong mundo na sila ay mga kidnapper, mga sakim na desperadong magkapera. Siguraduhin mong kamumuhuyan sila ng lahat, kahit ng sarili nilang mga anino. Masusunod po, senyora. At Silvano, dagdag ni Esmeralda, gusto ko silang makitang lumuhod. Gusto kong sila mismo ang magmakaawang kunin na natin ang mga bata. Nang matapos ang tawag, ibinalik ni Esmeralda ang telepono sa pinagtataguan nito. Muli siyang huminga ng malalim at nang lumingon siya, bumalik na ang maskara ng isang naglulukhang lola sa kanyang mukha. Sa kabilang dako ng mansyon, pumasok si Don Hilario sa kanyang pribadong opisina. Ang bigat ng mundo ay tila pasan niya. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Hindi larawan ni Esmeralda, kundi larawan ng isang babaeng mayroong napakatamis na ngiti at mga matang nangungusap. Ang babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng larawan. Ang mga apo niya, dugo ng kanyang dugo. Alaala ng nag-iisang pag-ibig na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Patawad, bulong niya sa hangin. Patawad kung nabigo akong protektahan kayo. Habang si Don Hilario ay nalulunod sa kanyang mga alaala. Sa aklatan, muling tumunog ang telepono ni Esmeralda. Muli, si Silvano. Senyora, muli kong sinubukan, pero matigas pa rin sila. Iginigiit ng babae na sa kanya na ang mga bata. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nang muling magsalita si Senyora Esmeralda, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Kung gayon, wasakin mo sila. Para kay Elias, ang pag-uwi ay isang pag-amin ng pagkatalo. Bawat hakbang na papalapit sa Baryo Mag-asa ay tila may kasamang bigat ng kahihiyan. 5 taon. 5 taon siyang nakipagsapalaran sa Maynila. Puno ng pangarap na iaahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, umuuwi siyang walang laman ng bulsa, bagsak ang balikat, at basag ang mga pangarap. Sa bungad ng baryo, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, natigilan siya. May 2 pamilyar na anino doon. Ang isa ay ang kanyang kapatid na si Sinag. Mas payat kaysa dati. Ang dating maningning niyang mga mata ay napalitan ng malamig na pagwawalang bahala. Ang isa pa ay si Dalisay, ang kanilang bunso, na dati masayahin pero ngayon ay nakayukulang, tila may itinatagong bigat sa kanyang dibdib. Walang nagsalita, walang kumustahan. Isang tingin lang sa isa't isa ay sapat na. Sa kanilang mga mata, nababasa na nila ang pare-parehong kwento. Ang kwento ng kabiguan. Sabay-sabay silang naglakad sa pamilyar na daan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa anumang salita. Habang papalapit sila sa kanilang dampa, isang di inaasahang tunog ang sumalubong sa kanila. Tawanan. Ang halakhak ng kanilang ina. Isang tunog na matagal na nilang hindi naririnig. Isang tunog na halos kinalimutan na nila kung paano pakinggan. Nagkatinginan silang magkakapatid, puno ng pagtataka. Binuksan ni Elias ang pinto. Ang sumalubong sa kanila ay isang eksenang hindi nila kailanman inasahan. Ang kanilang maliit at karaniwang malungkot na bahay ay iba. Mayroong 3 duyan na gawa sa tela na nakasabit sa sala.
Ang kanilang ama, si Tatay Lino, ay nagpapakain ng gatas sa isang sanggol. At ang kanilang ina, si Nanay Diwa, ay masayang nakikipaglaro sa dalawa pang sanggol na nakalatag sa isang banig. Natigilan silang tatlo sa may pintuan. Ang pagod at kahihiyan na dala nila ay biglang napalitan ng matinding pagkalito at pagkainis. Nay, Tay, si Elias ang unang nagsalita. Ang boses ay magaspang. Ano ding ibig sabihin nito? Napalingon si Nalino at Diwa. Ang saya sa kanilang mga muka ay panandali ang nawala, napalitan ng pagkagulat, ngunit agad din itong napalitan ng pananabik. Mga anak, kayo pala, sabi ni Diwa. Akmang tatayo, pero hindi gumalaw si Elias. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tatlong sanggol. Sino sila? Saan galing ang mga batang iyan? Ang kwento ay mabilis na isinalaysay ni Lino, ngunit sa bawat salita nito, lalong kumukunot ang noo ni Elias. Mga sanggol na natagpuan, isang biyaya mula sa langit. Para sa kanya, hindi ito biyaya, isa itong kabaluan. Hindi ko maintindihan, sabi ni Elias. Ang boses ay tumataas na. Hirap na nga tayo sa buhay, dadagdag pa kayo ng 3 bibig na hindi naman natin kaano-ano. Hindi nyo na ba iniisip ang sarili ninyo? Pasanin na naman ba ito? Elias, magdahan-dahan ka sa iyong pananalita. Saway ni Lino. Si Sinag, na kanina patahimik, ay nagsalita sa unang pagkakataon. Isang malamig at mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Hayaan mo sila, kuya. Bahala sila sa buhay nila. Tutal wala naman na tayong pakialam, hindi ba? Umupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga binti at ipinikit ang mga mata na para bang gustong takasan ang lahat. Si Dalisay ay nanatiling tahimik, sumandal sa dingding, ang kanyang mga mata ay blangko. Hindi ito pasanin, giit ni Diwa. Ang kanyang boses ay may bahid na ng sakit. Sila ang nagbigay sa amin ng dahilan para bumangon ulit. Dahilan? Halos pasigaw na, sabi ni Elias. Ang lahat ng kanyang pagkabigo sa sarili, ang galit niya sa mundo, ay tila nabaling ngayon sa sitwasyong ito. Naytay, matanda na kayo. Hindi niyo na kaya. Naghahanap lang kayo ng sakit ng ulo. Isang malaking gulo ang pinasok ninyo. Huminto sa pag-iyak ang mga sanggol. Ang buong bahay ay nabalot ng tensyon. Tumingin si Nanay Diwa ng diretso sa mga mata ng kanyang panganay na anak. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng isang malalim na kalungkutan. Elias, sabi niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses na tumagos sa puso ng lahat. Noong umalis kayong tatlo, namatay ang bahay na to. Ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng pangungulila. Ngayon lang ulit ito nabuhay. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal kay Elias. Walang sigaw, walang sumbat, pero tagos hanggang buto. Biglang bumalik sa kanya ang lahat ng pangako niya noong umalis siya at ang bigat ng kanyang kabiguan ay lalong dumagan sa kanya. Wala siyang maisagot. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang pagsinghot ng isa sa mga sanggol. Sa gitna ng katahimikang yon, si Sinag, na nakapikit sa sulok, ay bahagyang iminulat ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa duyan kung nasaan si Hiraya. Ang sanggol ay gising din pala. Nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi ito umiiyak. Nakatingin lang ito. Ang mga mata ay bilog at puno ng inosenteng pag-usisa. At pagkatapos, sa gitna ng tensyon at hinanakit na bumabalot sa silid, isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa mga labi ng sanggol. Isang kakaibang kurot ang naramdaman ni Sinag sa kanyang pusong matagal ng manhid. Mabilis siyang umiwas ng tingin, ngunit huli na. Ang imahe ng munting nangiting iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa katatagan ng pamilya ni Lino.
Sinubukan nilang bumalik sa normal nilang pamumuhay, ngunit may isang madilim na anino na bumuntot sa kanila, ang alaala ng pagbisita ni Attorney Silvano. Ang banta nito ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang bombang naghihintay ng tamang oras para sumabog. At sumabog nga ito hindi sa paraang kanilang inaasahan. Isang umaga, pumunta si Lino sa palengke ng bayan para ipagbili ang iilan nilang ani at bumili ng isda para sa kanilang pananghalian. Habang naglalakad siya sa pamilyar na pasilyo ng mga tindahan, naramdaman niya ang isang kakaibang pagbabago. Ang mga ngiti na dati sumiptamoy sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga pabulong na usad. Ang mga matang dati po na puno ng paggalang ay ngayon ay puno ng paghusga. Lino, anong isda ang sayo? Tanong niya kay Aling Nena, ang kanyang suking magtitinda. Hindi sumagot si Aling Nena, kinuha nito ang isda. At sa halip na ibalot sa dahon ng saging gaya ng dati, binalot niya ito sa isang lumang dyaryo at mabilis na iniabot kay Lino na para bang ayaw na siyang magtagal doon. Nagpasalamat si Lino at nagsimula ng maglakad pa uwi. Habang nasa daan, napansin niya ang dyaryong pambalot. May isang malaking litrato sa harap na pahina, litrato ng kanilang dampa. At sa ilalim nito, isang titulong nakasulat sa malalaking letra na tila isang suntok sa kanyang sikmura. Mag-asawang magsasaka, sangkot sa kidnapping ng mga sanggol ng mayamang pamilya. Napatigil siya sa paglalakad. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ang dyaryo. Nandoon ang kanilang mga pangalan. Nandoon ang kwentong binaluktot at nilagyan ng lason. Ayon sa artikulo, sila ay mga desperadong matanda na sinamantala ang pagkakataon para kumita ng pera. Sila raw ay humihingi ng malaking halaga kapalit ng mga bata. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, isang patalim na humihiwa sa kanilang dangal. Naramdaman ni Lino na nanlamig ang kanyang buong katawan. Biglang nagkaroon ng saysay ang mga tingin at bulungan sa palengke. Ito pala ang dahilan. Ang kamandag ay kumalat na. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang tahimik ang lahat. Ngunit nang makita ni Diwa ang dyaryo sa kanyang kamay at ang anyo ng kanyang mukha, alam na nito na may nangyaring masama. Inabot ni Lino ang dyaryo ng walang salita. Habang binabasa ni Diwa ang artikulo, ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Ang mga anak nila, na nasa isang sulok, ay lumapit para tignan kung ano yon. Mga hayop sila, sigaw ni Elias, pagkatapos basahin ang dyaryo. Hinablot niya ito at kinuyumos sa kanyang palad. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay sumabog. Sabi ko na nga ba gulo lang ang dala nito. Sinisira nila ang pangalan ninyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakauniforme ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Sakay ng isang motorsiklo. Isa siyang kartero mula sa munisipyo. May dala itong isang opisyal na sulat. Para kay Jill Lino, sabi ng lalaki. Iniabot ang isang brown na sobre na may selyo ng korte. Nanginginig ang kamay na tinanggap at binuksan ito ni Lino. Sa loob, isang formal na dokumento ang kanyang nakita. Isang court summons. Ipinapatawag sila para sa isang pagdinig tungkol sa custody ng 3 batang sina Amihan, Hiraya at Likha. Iyon na. Ang banta ay naging isang bangungot na totoo. Ang kanilang maliit na pamilya laban sa isang hindi kilalang kalaban na may kapangyarihang baluktutin ang katotohanan at gamitin ang batas laban sa kanila. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang isang malaking batong dumagan sa kanilang lahat. Napaupo si Lino sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang matinding pagod at pagkagapi. Nakita ni Elias ang kanyang ama sa ganoong kalagayan. Ang kanyang tatay Lino, na dati simbolo ng katatagan, ngayon ay mukhang isang punong malapit ng mabuwal.
Isang bagay ang pumutok sa loob ni Elias. Ang galit niya sa sitwasyon ay biglang napalitan ng galit para sa mga taong gumagawa nito sa kanyang mga magulang. Hindi, hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi sila pwedeng umupo na lang at maghintay na wasakin sila. Kung hindi nila kayang lumaban ng patas, lalaban siya sa paraang alam niya. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa kanilang mga alalahanin, tahimik na lumabas ng bahay si Elias. Nagtago siya sa isang madilim na bahagi ng daan. Batid niyang babalik ang ahas. At hindi siya nagkamali. Ang itim na kotse ni Attorney Silvano ay muling dumaan, marahan, na para bang sinisiguro na ang lason na ikinalat nito ay mabisa. Nang lumampas ito, sinundan ito ni Elias gamit ang luma nilang motorsiklo, pinapatay ang makina sa malayo para hindi makalikha ng ingay. Dinala siya nito sa isang tagong lugar sa labas ng bayan, malapit sa isang lumang kapilya. Huminto ang kotse. Bumaba si Attorney Silvano. Ilang sandali pa, isang babae na nababalot ng alampay at malaking salamin ang lumapit sa kanya mula sa kadiliman. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng mga puno, itinaas ni Elias ang kanyang cellphone at mabilis na kumuha ng litrato. Hindi malinaw ang mukha ng babae. Ngunit sa isang iglap, itinaas ng babae ang kanyang kamay para ayusin ang kanyang alampay. Sa sandaling iyon, tumama ang liwanag ng buwan sa kanyang daliri. Kumislap ito. Isang malaki at berdeng bato. Isang singsing na may esmeralda. Isang singsing na pamilyar kay Elias dahil nakita na niya ito dati sa isang lumang magasin sa bayan, sa isang litrato ng pinakamakapangyarihang babae sa kanilang probinsya, si Señora Esmeralda del Sol. Ang bigat ng court summons at ang kahihiyan mula sa dyaryo ay parang isang madilim na ulap na bumalot sa dampa ni Lino at Diwa. Halos hindi na sila nag-uusap. Ang dating masayang tunog mula sa mga sanggol ay tila napalitan ng isang nakabibinging katahimikan ng pangamba. Si Tatay Lino ay palaging nakaupo sa balkonahe, nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mukha ay mas kumulubot pa dahil sa lalim ng iniisip. Si Nanay Diwa naman ay pilit nang ngumingiti para sa mga bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kalungkutan at takot. Tila unti-unti silang sinusuko ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, may mga munting liwanag na nagsimulang sumilay mula sa mga taong hindi nila inaasahan. Isang gabi, hindi mapatahan ni Diwa si Hiraya. Kanina pa ito, iyak ng yak. At kahit anong gawin niya, ay hindi ito tumitigil. Pagod na si Diwa, pisikal at emosyonal. Napaupo na lang siya sa sahig, yakap ang umiiyak na sanggol, habang ang sarili niyang mga luha ay nagsimula na ring pumatak. Si Sinag, na nakaupo sa isang madilim na sulok, ay kanina pa nanonood. Ang kanyang puso na matagal nang naging bato dahil sa sarili niyang mga kabiguan sa pag-ibig, ay nakaramdam ng isang pamilyar na kirot. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa kanyang ina, at walang salitang kinuha mula sa mga bisig nito si Hiraya. Nagulat si Diwa. Mula nang dumating si Sinag, ni minsan ay hindi nito pinansin ang mga bata. Dinala ni Sinag si Hiraya malapit sa bintana, kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan. Marahanyang inugoy ang sanggol sa kanyang mga bisig. At pagkatapos, sa isang napakahinang boses, nagsimula siyang kumanta. Isang oyayi. Ang parehong oyayi na kinakanta sa kanya ni Diwa noong siya ay bata pa. Tulog na, bunso kong mahal. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Magaspang dahil sa matagal na hindi pagkanta. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ito ay unti-unting naging malinaw at malambing. Tila may isang bagay sa loob niya na muling nabuhay. Parang isang himala, dahan-dahang tumigil sa pag-iyak si Hiraya. Ang mga maliliit nitong kamay ay humawak sa daliri ni Sinag. Ipinikit nito ang mga mata at nakatulog sa init ng yakap ng dalaga.
Nakatitig lang si Sinag sa payapang mukha ng sanggol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pait sa kanyang puso ay tila panandali ang naglaho. Pinalitan ito ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Isang damdamin ng pagmamahal na puro at walang hinihintay na kapalit. Habang nangyayari ito sa loob ng bahay, si Elias naman ay nasa labas. Ang litratong nakuha niya ay hindi sapat. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Gamit ang mga natutunan niyang diskarte sa kalye ng Maynila, nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol kay Attorney Silvano. Nagtanong-tanong siya sa bayan, nagpanggap na naghahanap ng trabaho hanggang sa may isang matandang clerk sa munisipyo ang nakaalala sa pangalan. Silvano, walang pamilyang Silvano sa bayang ito, sabi ng matanda. Pero ang mukhang iyan, pamilyar. Parang kamukha niya si Simon. Oo, Simon. Anak siya ni Camerto, ang dating hardinero sa Hacienda del Sol. Matagal na silang umalis dito matapos palayasin. Isang mahalagang impormasyon. Isinulat ito ni Elias. Si Silvano ay isang impostor. Ngunit bakit? Ano ang koneksyon niya sa mga Del Sol? Ang misteryo ay lalong lumalalim. Si Dalisay naman, ang bunso at pinakatahimik sa lahat, ay may sariling paraan ng pagtulong. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga gawa ay mas maingay pa. Isang hapon, nakita niyang may butas ang kanilang bubong sa mismong tapat kung saan nakalagay ang duyan ni likha. Kung uulan, tiyak na mababasa ang sanggol. Walang imik, kumuha siya ng mga gamit at inakyat ang bubong. Maghapon siyang nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw, pinapalitan ng mga sirang yero, tinitiyak na walang butas na matitira. Nang bumaba siya, pagod at pawis na pawis, hindi siya tumingin sa kanino man. Dumiretso lang siya sa poso para maghugas. Ngunit nakita ni Nalino at Diwa ang ginawa niya. At para sa kanila, ang pag-aayos ng bubong ay higit pa sa isang pagkukumpuni. Ito ay isang kilos ng pangangalaga. Isang tahimik na pag-amin na ang mga batang ito ay mahalaga na rin sa kanya. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang sila'y magsiuwi, ang pamilya ay kumain ng hapunan na may bagong pakiramdam. Ang katahimikan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagkakawatak-watak. Ito ay katahimikan ng pagkakaisa, ng bawat isa na may ginagawang papel sa isang laban na hindi pa tapos. Habang nagliligpit si Elias ang kanyang mga gamit, muli niyang tiningnan ang mga impormasyong nakuha niya. Simon, anak ng hardinero, may isang bagay na hindi tama. Kinalkal niya ang mga lumang papeles sa baul ng kanyang ama, nagbabaka sakaling may makita. At doon, sa isang lumang libro ng mga residente ng baryo, natagpuan niya ito. Isang pangalan na nakasulat sa tabi ng pangalan ni Merto, ang hardinero, Simon del Sol. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi ito pwede. Bakit may apelyidong del Sol ang isang anak ng hardinero? Isang nakakagimbal na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Dumating ang araw ng pagdinig, isang araw na nag-iwan ng peklat na hindi na kailanman mabubura sa puso ni Nanay Diwa. Hindi sila pumasok sa loob ng korte. Isang abogado mula sa gobyerno ang nagsabi sa kanila na hindi na kailangan. Ang desisyon daw ay malinaw. Ang mga bata ay pag-aari ng pamilyang Del Sol. Sila, bilang mga Del Sol, ang may karapatan. Ang kanilang salita, laban sa salita ng isang mayamang pamilya, ay parang isang bulong na tinangay ng hangin. Wala silang laban. Ang utos ng korte ay simple at malupit. Ang temporary custody ay ibinibigay sa mga lolo't lola, sina Don Hilario at Senyora Esmeralda del Sol, at ang utos ay kailangang ipatupad. Kaagad, pagbalik nila sa Baryo Mag-asa, ang kanilang dampa ay hindi na ang kanilang tahanan. Isa na itong lugar ng paghihintay sa isang parusa.
At hindi nga nagtagal, dumating ito. 2 sasakyan ng pulis at isang van mula sa Social Welfare Office ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang marahan nilang pagdating ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa buong pagkatao ni Diwa. Mula sa van, bumaba si Attorney Silvano kasama ang 2 babaeng nakauniporme. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskara ng profesionalismo na nagtatago sa isang demonyo. "Ginoo, ginang," sabi niya sa isang formal na tono. "Narito kami para ipatupad ang utos ng korte. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon." Walang nagsalita. Niyakap ni Diwa si Amihan ng napakahigpit. Si Lino ay nakatayo sa likod niya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader na nagtatago ng isang rumaragasang galit. Sina Elias, Hinag, at Dalisay ay nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng walang magawang puot. "Pakiusap," sabi ng isang social worker, lumalapit kay Diwa. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga salita ay kasing talim ng isang kutsilyo. "Para din po ito sa kapakanan ng mga bata. Kailangan na po naming kunin sila." Umiling si Diwa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi! Pakiusap! Huwag!" Ang kanyang boses ay basag. Isang desperadong pakiusap. Hinawakan ng social worker ang kanyang braso. Marahan, ngunit may puwersa. "Pasensya na po." Isa-isang kinuha ang mga bata. Unang kinuha si Likha mula sa duyan. Umiyak ito ng malakas, na tila alam na inilalayo ito mula sa tanging init na kanyang nakilala. Sunod si Hiraya na hinablot-dot mula sa pagkakakarga ni Sinag. At ang pinakamasakit sa lahat, ang marahang pagtanggal sa mga daliri ni Amihan mula sa damit ni Diwa. Bawat hibla ng tela na bumibitaw ay parang isang piraso ng kanyang puso na pinuputol. Ang iyak ng 3 sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tunog ng purong takot at kalituhan. Ang iyak na yon ay sumama sa hikbi ni Diwa, sa tahimik na luha ni Lino, sa mga nginunguyang mura ni Elias. Isinakay ang mga bata sa van. Habang isinasara ang pinto, ang mga mata ni Amihan ay nakipagtitigan sa mga mata ni Diwa. Isang huling, desperadong koneksyon bago sila tuluyang paghiwalayin ng isang pader na bakal. "Hindi!" Sigaw ni Diwa. Sinubukan niyang tumakbo, habulin ng van, ngunit pinigilan siya ng mga braso ni Lino. "Wala na, Diwa! Wala na!" Bulong ni Lino sa kanyang tainga. Ang sarili niyang boses ay nanginginig sa sakit. Napanood na lang nila ang pag-alis ng mga sasakyan, dala ang 3 piraso ng kanilang puso. Ang alikabok na kanilang iniwan ay unti-unting humupa, at ang bumalik ay ang isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang mas masahol pa, mas malungkot pa, kaysa sa katahimikan bago dumating ang mga bata. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang 3 duyan na walang laman ay parang mga puntod. Ang amoy ng gatas ng sanggol ay naroon pa. Ang mga laruang gawa sa yantok ay nakakalat pa sa sahig. Ang lahat ay isang malupit na paalala ng isang kaligayahang ipinahiram lamang sa kanila ng napakaikling sandali. Napaluhod si Diwa sa sahig. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang tunog ng isang inang muling nawalan ng anak. Samantala, sa loob ng malamig na Hacienda del Sol, sa kauna-unahang pagkakataon, kinarga ni Don Hilario ang isa sa mga bata, si Likha. Ngunit hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Iyak ito ng iyak, na tila hinahanap ang isang pamilyar na yakap. Sa kanyang pag-aalala, medyo lumuwag ang kwelyo ng kanyang damit. Lumabas mula roon ang isang medalyong ginto na palagi niyang suot sa ilalim ng kanyang damit. Isang medalyong may nakaukit na araw. Isang alaala mula sa babaeng minsan niyang minahal. Biglang, sa gitna ng pag-iyak, huminto si Likha.
Ang kanyang mga mata, na puno pa ng luha, ay napako sa kumikinang na medalyon. Tinitigan niya ito na para bang may isang bagay doon na kinikilala niya. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Napansin ito ni Don Hilario, kunot noon niyang tiningnan ng sanggol. Pagkatapos ay ang medalyon. Imposible. Paano? Isang maliit, halos hindi mapansing butil ng pagdududa ang biglang itinanim sa kanyang isipan. Isang butil na magsisimulang lumaki at hamunin ang lahat ng bagay na pinaniniwalaan niya. Ang butil ng pagdududa na itinanim sa isipan ni Don Hilario ay nagsimulang yumabong sa mga sumunod na araw. Ang Hacienda del Sol na dapat sanay na puno ng saya sa pagdating ng mga bata ay nanatiling malamig at walang buhay. Una niyang napansin ang kilos ng kanyang asawa, si Esmeralda, na siyang pinaka-vocal sa kahanap sa mga bata, ay tila walang interes sa kanila ngayon na narito na sila. Hindi niya sila kinakarga, hindi niya sila kinakausap. Ang utos niya sa mga yaya ay laging malinaw. Patahimikin niyo sila. Ayokong makarinig ng ingay. Isang araw, nakita ni Don Hilario na umiyak si amihan. Sa halip na lapitan ito, tinalikuran lamang ito ni Esmeralda at isinara ang pinto ng kanyang silid. Hindi iyon kilos ng isang mapagmahal na lola. Iyon ay kilos ng isang taong diring-diri. Sunod niyang napansin ang kwento ni Attorney Silvano. Paulit-ulit nitong sinasabi na ang mga bata ay ninakaw mula sa ospital. Ngunit nang kausapin ni Don Hilario ang kanyang pinagkakatiwalaang security head, nalaman niyang walang anumang ulat ng kidnapping sa alinmang ospital noong mga panahong yon. Ang lahat ng impormasyon ay galing lamang sa bibig ni Silvano. Ang huli at ang pinakamabigat sa lahat ay ang medalyon. Hindi maalis sa isip ni Don Hilario ang reaksyon ni Likha. Ang medalyon na yon ay isang espesyal na regalo niya para kay Amara, ang babaeng tunay niyang minahal, bago siya pilit na ipinakasal kay Esmeralda para sa negosyo. Paano napunta sa mga bata ang isang bagay na kasing halaga at kasing lihim niyon? Isang gabi, habang tulog na ang lahat, pumasok si Don Hilario sa nursery. Lumapit siya sa kuna ni Likha at maingat na kumuha ng ilang hibla ng buhok nito. Kinabukasan, palihim niyang ipinadala ito sa isang pinagkakatiwalaan niyang laboratorio sa Maynila para sa isang DNA test kasama ang sarili niyang sample. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Habang naghihintay siya ng resulta, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa hacienda. Isang binatang marusing, may determinadong mga mata, at may daladalang isang lumang motorsiklo. Si Elias. Don Hilario, sabi ni Elias sa mga gwardiya, kailangan ko siyang makausap. Tungkol ito sa mga bata. Tungkol ito kay Attorney Silvano. Dahil sa sarili niyang pagdududa, pumayag si Don Hilario na harapin ang binata. Sa kanyang opisina, kung saan nakasabit ang larawan ni Amara, inilabas ni Elias ang lahat ng kanyang natuklasan. Ipinakita niya ang malabong litrato ni Silvano at Esmeralda. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagpapalit ng pangalan nito mula sa Simon. At ang huli, ipinakita niya ang kopya ng lumang record mula sa munisipyo. Simon Del Sol, basa ni Don Hilario. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tanong. Anak po siya sa labas ng inyong ama, Don Hilario. Sabi ni Elias, kapatid ninyo siya sa ama. Buong buhay siyang hindi kinilala. At ngayon, sa tingin ko, ay naghihiganti siya. Ang bawat salita ni Elias ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakakilabot na larawan. Ang galit ni Esmeralda, ang mga kasinungalingan ni Silvano, ang paghihiganti ng isang kapatid na hindi kinilala. Lahat ay nag-uugnay. Salamat, iho, sabi ni Don Hilario. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit matatag. Umuwi ka na. Ako na ang bahala rito. Nang makaalis si Elias,
Tinitigan ni Don Hilario ang telepono. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado at ang hepe ng pulisya. Pagkatapos, tinawagan niya si Lino. G. Linono, sabi niya sa telepono, gusto ko sanang imbitahan kayo at ang inyong buong pamilya dito sa hasyenda bukas ng gabi para sa isang hapunan. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Kinabukasan, bago dumating ang pamilya ni Lino, isang selyadong sobre ang inihatid sa opisina ni Don Hilario. Ang resulta ng DNA test. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Binasa niya ang mga salita, ang mga numero, ang konklusyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang hininga niya ay tila naubos. Ang mga bata ay hindi niya apo. Hindi rin sila ordinaryong kamag-anak. Ayon sa resulta, mayroong 99.5% probability na ang mga bata ay anak ng kanyang yumaong panganay na anak na si Ricardo sa isang babaeng may malapit na kaugnayan sa dugo ni Amara. Sila ang bunga ng pag-iibigan ng kanyang anak at ng pamangkin ng babaeng pinakamamahal niya. Sila ang huling alaala, ang huling piraso ng dalawang pamilyang winasak ng kanyang sariling mga desisyon noon. At si Esmeralda, alam nito. Alam nito sa simula't simula pa lang. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Don Hilario. Isang galit na nakalaan para sa kanyang asawa, para kay Silvano, at para sa kanyang sarili. Ang gabing iyon, magaganap ang isang pagtutuos. At sa gabing iyon, mabubunyag ang lahat ng kasinungalingan. Ang sala ng Hacienda del Sol ay hindi kailanman naging ganito kalamig at kabigat. Sa isang panig, nakaupo ang pamilya ni Lino, si Diwa, si Lino, at ang kanilang 3 anak. Lahat ay balisa. Hindi alam kung ano ang aasahan. Sa kabilang panig, naroon si Senyora Esmeralda, nakaupo ng tuwid na parang isang reyna sa kanyang trono. At sa tabi niya ay si Attorney Silvano. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Don Hilario. Ang kanyang anyo ay parang isang bagyo na malapit ng manalasa. Ang 3 bata, hawak ng mga yaya, ay nasa isang sulok, tila mga inosenteng manunood sa isang dula na tungkol sa kanila. Salamat sa pagdating ninyo, panimula ni Don Hilario. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Tumingin siya sa kanyang asawa. Esmeralda, mayroon lang akong ilang katanungan. Tumaas ang kilay ni Esmeralda. Hilario, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit narito ang mga taong ito? Hindi pinansin ni Don Hilario ang kanyang tanong. Sa halip, inilabas niya ang resulta ng DNA test at ipinatong ito sa mesa. Ang mga batang ito, sabi niya, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Hindi ko sila apo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Esmeralda ay bahagyang namutla. Si Silvano ay hindi kumibo. Hindi sila basta apo, Esmeralda. Pagpapatuloy ni Don Hilario. Sila ang mga anak ng ating yumaong anak na si Ricardo sa pamangkin ni Amara. Ang pagbanggit sa pangalan ni Amara ay parang isang sampal kay Esmeralda. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. Isang kasinungalingan. Paano mo nalaman? Natigilan siya na pagtantong isiniwalat niya ang kanyang sarili. Kaya pala, sigaw ni Don Hilario, ang kanyang galit ay sumabog na. Kaya pala ayaw mo sa kanila. Dahil sila ang buhay na simbolo ng pag-ibig na hindi ko kailanman naibigay sa iyo. Sila ang dugo ng babaeng kinamumuhian mo. Oo! Sigaw pabalik ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng pait at lason na naipon sa loob ng maraming taon. Oo, dahil habang buhay akong naging pangalawa sa anino ng babaeng yon. Kahit sa kamatayan, ang alaala pa rin niya ang sinasamba mo. Ang mga batang yan ay hindi nararapat sa pangalang Del Sol. Hindi sila karapat-dapat sa yaman na ito. Kaya itinapon ko sila. Itinapon ko sila, tulad ng basura,
para hindi na sila maging hadlang. Ang kanyang pag-amin ay yumanig sa buong silid. Napahawak sa kanyang dibdib si Diwa, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Lino ay napatayo sa galit. Walang hiya ka. Bumasi, sigaw ni Lino. Ngunit bago pa man may makakilos, isang mabagal at nakakakilabot na palakpak ang narinig mula sa kinatatayuan ni Attorney Silvano. Napakagandang palabas, sabi niya, habang tinatanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata sa likod nito ay hindi mata ng isang abogado. Ito ay mga matang puno ng galit at paghihiganti. Isang trahedya ng pamilya Del Sol. At ang pinakamagandang bahagi? Kayo mismo ang sumisira sa inyong mga sarili. Simon, sabi ni Don Hilario, ang kanyang boses ay halos pabulong. Sa wakas, ngumisi si Simon. Nakilala mo rin ako, kapatid. Tumingin siya kay Don Hilario. Buong buhay ko, napanood ko kayo mula sa malayo. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan na dapat ay sa akin din. Habang ang nanay ko ay namatay sa hirap, kayo ay nagpapakasasa. Kaya gumawa ako ng plano. Ginamit ko ang galit ni Senyora Esmeralda. Ibinulong ko sa kanya ang ideya niya ng pagtatapon sa mga bata. Alam kong ito ang sisira sa iyo, Hilario. Ang makita kang mawalan ng huling connection mo kay Amara. At kapag nawasak na kayo, sino ang pupulot ng mga piraso? Ako. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan at paglalantad ng mga lihim, nagsimulang umiyak ng malakas ang tatlong bata. Ang kanilang mga iyak ay parang isang alarmang gumising sa lahat. Biglang, sa gitna ng lahat, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Nanay Diwa, na kanina patahimik na umiiyak, ay tumayo. Naglakad siya, hindi patungo kay Esmeralda o kay Simon, kundi patungo sa mga yaya. Kinuha niya si Amihan, pagkatapos ay si Hiraya, at sa huli ay si Likha. Isa-isa niya silang niyakap, hinaplos ang kanilang mga likod, at ibinulong ang mga pamilyar na salita sa kanilang mga tainga. Ang kanyang simpleng kilos ng pagmamahal ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigawan at pagbabanta sa silid. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang mga pulis, na kanina pa naghihintay sa labas, ay pumasok na para arestuhin sina Esmeralda at Simon. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon kay Diwa, at sa tatlong batang ngayon ay payapa na sa kanyang mga bisig. Si Don Hilario, na ngayoy isang matandang lalaking winasak ng katotohanan, ay napatingin sa eksena. Nakita niya ang pagkakaiba. Ang kanyang dugo, ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, lahat ay nagdulot lamang ng sakit at pagkawasak. Ngunit ang simpleng yakap ng isang babaeng magsasaka, ang kanyang purong pagmamahal, ay nagdulot ng kapayapaan. Nang ilalabas na ng mga pulis si Esmeralda, huling nagsalita si Diwa. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng awa. Hindi mo kailanman naintindihan. Ang pagiging ina ay wala sa sinapupunan, nasa puso. Nang gabing iyon, habang ang buong hasyenda ay nasa gitna ng kaguluhan, napatingin si Don Hilario kay Lino at Diwa, na mahigpit na yakap ang tatlong bata. Sa kanyang puso, alam na niya ang tamang gawin. Isang desisyon na babago sa kanilang lahat. Magpakailanman, ang mga araw pagkatapos ng paghuhukom sa hasyenda ay tila isang panaginip. Si Senyora Esmeralda at Simon, na mas kilala bilang Attorney Silvano, ay kapahumarap sa mabigat na kaso. Ang pangalang Del Sol, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay nabahira ng eskandalo. Ngunit sa Baryo Mag-asa, isang bagong umaga ang sumisikat. Isang hapon, ilang linggo matapos ang insidente, isang formal na sasakyan ang muling huminto sa tapat ng dampa ni Lino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Silvano ang bumaba, kundi si Don Hilario. Mag-isa.
Ang kanyang dating tindig na puno ng awtoridad ay napalitan ng anyo ng isang matandang lalaking pinabigat ng pagsisisi. Inanyayahan siya ni Lino na maupo sa silyang yantok sa kanilang balkonahe, ang parehong silya kung saan madalas umupo si Diwa sa kanyang kalungkutan. Walang nagsalita sa simula. Pinanood lang nila ang tatlong bata na masayang naglalaro sa damuhan sa ilalim ng pagbabantay ni na Elias, Sinag at Dalisay. Lino! Basag ni Don Hilario sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina. Wala akong mukhang maihaharap sa inyo. Ang pamilya ko. Ako. Nagdulot kami ng sobrang sakit. Tumingin si Lino sa kanya. Wala siyang nakitang Don Hilario, ang makapangyarihang asendero. Ang nakita niya ay isang kapwa-ama, isang lolo na nagkamali. Ang mahalaga, Don Hilario, ay ang pagharap sa pagkakamali. Tumango si Don Hilario. Ang mga batang iyan, sila ang huling alaala ng aking anak. Sila ang aking dugo. Ngunit natutunan ko sa isang napakasakit na paraan na ang dugo ay hindi sapat para bumuo ng isang pamilya. Ang kailangan nila ay pagmamahal. Isang pagmamahal na kayo lang ni Diwa ang may kakayahang ibigay. May inabot siyang isang makapal na folder kay Lino. Narito ang mga legal na dokumento. Formal kong ibinibigay sa inyo ang legal na karapatan para alagaan at palakihin sina Amihan, Hiraya at Likha. Kayo na ang kanilang kinikilalang magulang. Napatingin si Lino sa mga papel pagkatapos ay kay Don Hilario, hindi makapaniwala. Ngunit may isang kondisyon, dagdag ng matanda. Hayaan niyo akong maging bahagi ng buhay nila, hindi bilang isang don, kundi bilang isang lolo. Isang lolo na bibisita, magdadala ng mga laruan, at manonood sa kanilang paglaki, kahit mula sa malayo. May mga luhang namuo sa mata ni Lino. Tumango siya. Lagi po kayong bukas palad dito, Lolo Hilario. Ang desisyon ni Don Hilario ay hindi natapos doon. Bilang tanda ng kanyang pasasalamat at pagsisisi, ginamit niya ang kanyang yaman para itayong muli ang buhay ng pamilyang muntik na niyang wasakin. Ang maliit na bukid ni Lino ay pinalawak. Ang mga lumang kagamitan ay napalitan ng mga bago. At sa tabi ng lumang dampa, isang bago at matibay na bahay na bato ang itinayo. Isang bahay na sapat para sa isang lumalaking pamilya. Isang simbolo ng isang bagong simula. Ang pagbabago ay hindi lamang material. Ang tatlong anak ni Lino at Diwa na umuwing sawi ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng lahat. Si Elias, gamit ang talino niya sa diskarte, ang siyang namahala sa bagong bukid. Si Sinag, na muling natutong magmahal dahil sa mga bata, ay nagtayo ng isang maliit na daycare center sa kanilang baryo para sa mga anak ng ibang magsasaka. At si Dalisay, sa kanyang pagiging malikhain, ang siyang nagdisenyo ng kanilang bagong tahanan at tumulong sa pag-aayos ng plaza ng baryo. Hindi na sila bumalik sa Maynila. Natagpuan nila ang kanilang kayamanan, hindi sa syudad, kundi sa pamilya at sa lupang kanilang sinilangan. Ang kwento ay nagtatapos isang hapon, ilang buwan ang makalipas. Isa ng malaking salo-salo ang idinaraos sa bagong tahanan ni Lino. Isang pagdiriwang para sa binyag ni Amihan, Hiraya at Likha. Ang buong baryo Mag-asa ay naroon. Kasama na si Don Hilario. Ang baryo, na dati puno ng paghusga, ay ngayon ay puno ng pagkakaisa. Habang papalubog ang araw, naupo sina Tatay Lino at Nanay Diwa sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Pinanood nila ang kanilang tatlong anak na masayang nakikipaglaro sa kanilang tatlong anak-anakan. Ang tawanan nila ay humalo sa tawanan ni Don Hilario na masayang-masaya habang buhat-buhat si Likha. Ang dating tatlong bakanteng silya sa kanilang hapagkainan ay ngayon ay puno na. At hindi lang tatlo, kundi marami pa. Ang kanilang tahanan,
na dating binalot ng katahimikan at pangungulila ay ngayon ay puno ng buhay, pag-asa at walang katapusang pagmamahal. Napatingin si Diwa kay Lino at ngumiti. Ang dapit hapon ay hindi na isang paalala ng kalungkutan. Ito na ngayon ay isang paalala ng mga biyayang dumating sa oras na hindi nila inaasahan. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nagsisimula sa dugo, kundi sa pusong handang kumalinga, magpatawad at magmahal ng walang hanggan. Ang baryo Mag-asa ay tunay na naging isang baryo ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang 3 biyaya ng Mag-asa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi matatagpuan sa dugo o yaman, kundi sa lalim ng pagmamahal, sa bigat ng sakripisyo, at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Ipinakita sa atin ni Tatay Lino at Nanay Diwa na ang isang pusong puno ng pag-ibig ay kayang magbigay ng isang tahanang mas matibay pa kaysa sa anumang mansyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lino at Diwa? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwento Audio.